Welcome back dito sa Usapang Utang dahil utang is life. And for today's video, i-share ko ngayon sa inyo aking personal experience sa loan application na to. Bagong-bago yung pangalan niya sa Google Play Store, mga kautang. Meron agad 4.8 star at 4K reviews, no? At sinubukan ko talagang umutang dito. Na-offeran ako ng 500 to 4,000 pesos sa aking first na utang dito. At alam nyo ba mga kautang na tumatanggap ito ng National ID, Postal, Teen ID, PhilHealth, SSS, Voters, Driver's License, Passport, ID, and UMID card. So yun po yung mga valid IDs na tinatanggap sa utangan na to. At nag-apply nga ako dito gamit yung Postal ID, na-offeran ako ng 4,000. So mga kautang, nung ako ay nag-apply dito, kitang-kita ko talaga na merong 3 terms and 4 terms to pay. So, ibig sabihin, installment ang loan application na to. So, yan yung i-share ko ngayon sa inyo mga kautang kung kaano nga ba ka-legit, kung approve nga ba ako dito sa 4,000 pesos gamit yung Postal ID ko. Kaya, continue lang kayo sa panunood dahil sa video na to mga kautang, nandito ka ngayon, nanunood at nanunood ka sa previous video ko, nandito na yung pangalan nyo sa Wheel of Names natin. Bale, 2 tao na naman ang mapipili ko ngayon dito sa video na to na mamibigyan ng 50 pesos GCash. So mga kautang, para makuha nyo agad yung inyong 50 pesos, i-message ako sa Clarice Instant Loan Review sa aking Facebook page. Once di ako nakapag-reply dito, pwede nyo akong i-Viber or pwede rin po sa aking official TikTok account na Usapang Utang with Clarice. So mga kautang, eto na nga, umutang ako dito personally kay Pesomate Flexible Loan na makikita sa Google Play Store and sa App Store na under po ito kay Factors Lending Corporation. Yes, naka-SEC registered but hindi submitting, hindi accessing entities sa CIC. Sinubukan ko talaga mga kautang kaya i-share ko ngayon sa inyo na kailangan nating i-install, kailangan nating i-download, but kailangan nating ilagay yung personal identification data, yung emergency contact at approximate location daw natin. So, kailangan natin yung i-accept and mag-login lang tayo gamit ating active mobile number. Then, pagkatapos dito mga kautang, kailangan nilang i-access yung SMS information at capture of use of image data. So, kailangan din natin yung i-accept at dito na tayo 2,000 to 80,000 pesos. So, mga kautang, alam naman natin magsimula tayo sa small amount but sa akin, 4,000 agad. So, naglagay ako dito ng personal information, contact information, 3 contact person ang hinihingi, work information mga kautang, at dito na tayo sa valid ID, kailangan nating i-upload yung photo na valid ID at may face verification. So, eto na nga, agad natin ilagay yung GCash natin, Maya or GrabPay, depende na sa piliin nating disbursement method. So, may 5 seconds sila mga kautang to evaluate daw para makita yung loan offer. So, eto na nga, dito tayo sa 4,000. 500 to 4,000 yung offer, makita dito na 3 terms to 4 terms. So, mga kautang, pag 3 terms, yung makita mo dito, first repayment is 2,400. So, second repayment dito is 2,400 and the third repayment is 4 pesos. So, mga kautang, itong sinasabi nilang 3 terms is 2 terms lang yan. Kasi hindi mo na kailangan pang bayaran itong pang third period nila na 4 pesos. So, ibig sabihin, 2,4 plus 2,4 is 4,800. So, nasa 800 pesos lang raw yung tubo rito. So, mga kautang, para sa akin medyo kulang yung loan details kasi hindi makita kung magkano yung loan deduction. So, yung makita mo lang dito is magkano ibabalik sa loob ng 14 days kasi every 7 days yung interval sa pagbayad dito. So, dito naman sa 4 terms, tiningnan ko rin, meron ding 1, 2, 3, 4, 4th period, but dito sa 4th period is 4 pesos, hindi na to babayaran. So, mahuhulog na 3 terms lang siya. Every 7 days yung interval, so 21 days. So, 1,733, 1,733, and 1,734 mga kautang sa loob ng 21 days. So, magkano nga ba? Calculate muna natin. 1,7, magkano yun? 1,733 plus 1,733 plus 1,734. Sorry, 1,734 is
5,200, ililess natin yung 4,000. So, nasa 1,200 yung tubo raw rito sa loob ng 21 days. So, mga kautang, wala talaga ako nakita dito kung may loan deductions ba ang loan application na to. Kaya, naghanap po muna ako dito sa Google Play Store ng review kung dapat mo nga bang i-proceed yung pag-utang. And dito na nga mga kautang, sabi ng isang commenter, noong November 4, 2025, napaka-recent comment. Sabi niya, where is the missing 1K from the 4K loan I applied? You only sent 3K. What kind of nonsense is that? Fix this right now and then borrow 4K just to receive less and still be charged full payment. So, ito na nga mga kautang. Sa 4,000 pala na offer, 3K na lang yung ma-receive dito, mga sabi ng isang commenter. At ito pa, noong November 1, 2025, worst application, please do not download this lending shark. They will just gather your data and sell to the other loan lending shark. So, hindi daw nag-a-approve ang loan application ito. So, siguro may mga na-reject din mga kautang. At ito pa, no, naghanap ako dito sa nagbigay ng 3-star mga kautang. Makita niyo naman dito. Sabi niya, this app is easy to use. I hope this is app approve my loan so I can recommend to all my friends. So, nabigay na siya ng ratings, 3-star, kahit hindi pa siya na-approve. Sabi rin dito, noong 11, November 3, 2025, I hope that my loan will be approved, but overall, the process is smooth. Hala ko no mga kautang, bakit may mga ganito? So, kay ngayon, gusto nyong ma-approve. Pag once na disburse at may kaltas, magagalit kayo. Dapat mga kautang, bago umutang, make sure nag-research, nagbabasa. Kasi ang dami naman talagang nakasubok, no, nauna pa sa atin. So, eto na nga. Sabi pa ng isang commenter, waste of time, auto-reject, collecting information, tong app na to, huwag niyong subukan. At sabi din, noong November 2, 2025, my loan application is rejected. So, rejected daw siya. At noong November 5, sabi niya, nagpa-review lang tapos hindi tinanggap application ko, unfair kayo. So, mga kautang, itong loan application, bagong loan application daw ito, is may na-approve, may na-reject. So, depende talaga. Iba-iba talaga yung ating experience dito. But for me, hindi ko ma-recommend kasi may kaltas at may kalakihan din naman yung interest rate. So mga kautang, may mga alternatives naman tayo. Alam ko na, alam niyo na yan. Nasa pin comment yan. May mga listahan ako dyan. Pero hindi ibig sabihin, subukan sabay-sabay. Isa-isa lang muna to see if ma-approve kayo dito. And yes, mga kautang, sa bank personal loan na palagi ko binabanggit ng paulit-ulit sa mga video ko, legit po yan na bangko. Nagpapautang ng minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. And please take note, all applications submitted is subject for bank approval. I-email na ako, clarice@gmail.com or Viber na sa akin na makita yung Viber number sa screen. Once again, this is Clarice, ang inyong number 1 pala utang. Dahil utang is life. Bye-bye mga kautang!